taon sa iba't ibang parte ng Pilipinas, maging sa iba pang sulok ng mundo, naging makulay at maingay. Ang sakit! Pero bilang ng firecracker-related injury sa bansa, tumaas ngayon kumpara sa nakalipas na 5 taon ayon sa DOH. Kaliwat ka ng sunog na itala rin sa Metro Manila. At January 1, 2011 o 1111, maswerte raw. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Happy New Year po mga kapuso. Sa kabila po ng pinaigting na kampanya ng otoridad laban sa paggamit ng paputok, mas dumami pa ang bilang ng mga nadisgrasya ngayong taon kumpara sa nagdaang 5 taon. Batay sa tala ng Department of Health, may higit 500 ng holiday-related cases sa buong bansa. Ilan sa kanila isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. At nakatutok doon live si John Consulta. John. Pia Jiggy, kasama sa 546 na firecracker-related cases ang 20 biktima ng ligaw na bala o stray bullet. Samantala dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga nabiktima ng paputok. Kabilang ang 12 anyos sa si San Rio sa mahigit 100 sinugod dito ngayong araw. Halos wala nang natira sa mga daliri niya matapos maputukan ng mga pinulot na pulbura. Pinakabata namang isinugod dito ang 3 taong gulang na si Justin Angeles. Nagulat ako, tumatakbo sa akin eh. Tay, may duga ko rito, naputukan ako ng pikulo. Naging abala rin sa Pasay General Hospital. 6 sa mga tinako roon, biktima ng pikulo. 2 naman ng ligaw na bala. Ligtas naman sila. Nakaupo lang po ako. Tapos biglang may pumutok na malakas, tapos naramdaman ko sa paa ko. Parang namanhid bigla yung paa ko. Tapos yun, may nakita silang bala. 34 o 7% ang itinaas ng bilang ng mga naputukan mula December 21 hanggang 31, 2010. Ayon sa DOH, mas mataas ito kumpara sa 512 na naidala sa parehong panahon ng 2009. 31 sa mga biktima ang kinailangang putulan ng daliri. 1 naman ang namatay dahil sa firecracker ingestion. Ang Metro Manila ang may pinakamaraming biktima, 301. Sinundan ito ng Ilocos at Western Visayas. Pasok sa top 3 ng mga nakapinsala ang Piccolo, 182. Sinundan ng Quitis na nakabiktima ng 74 at Plapla na nakapagtala ng 32 kaso. Number 1, children. Yan ang pinakamalaking proportion ng injured. Second is the use of piccolo. Use of firecracker while under the influence of alcohol. There is also a higher percentage of those injured na bystanders lang. Sa kaso naman ng stray bullet, bumaba raw ang insidente ayon sa PNP. Nakapagtala ng 20 kumpara sa 24 na insidente noong 2009. Our best is still not yet enough. Sa pag-manufacture na lang natin umpisa nito dahil if they are already on the streets, it's really difficult. Paalala ng DOH sa mga biktima ng paputok na di pa rin nagpapatingin. So maapila kami sa kanila na magpatingin na. Baka matetano pa sila. Jiggy, ayon sa DOH, mananatili nakataas ang Code White, ang pinakamataas na alarma sa lahat ng ospital hanggang January 5. At yan ang mga pinakalatest mula pa rin dito sa JRMMC. Balik sa iyo, Jiggy, at Happy New Year. Maraming salamat, John Consulta, at Happy New Year. Bukod sa mga naputukan, isinugod din sa Dr. Jose Reyes Memorial Medical Center ang mga pasyente na inatake sa puso, nasaksak at nabugbog. Yan ang tinutukan ni Cedric Castillo. Ito ang imaheng ginamit na panakot ng Department of Health sa mga balak magpaputok bilang salubong sa bagong taon. Pero bukod sa babala, tila nagsilbing pangitain ito sa isa na namang madugong simula ng taon. Hindi pa man pumapatak ang hating gabi, ito na ang eksena sa Jose Reyes Memorial Medical Center o JRMMC sa Maynila.
dugo ang mga kamay at sugatang mga mukha. Ganito naman ang unang mga sandali ng 2011 sa loob ng JRMMC. Wala nang patid ang dagsa ng mga pasyente, mapamatanda o paslit na mimilipit sa hapdi ng mga sugat na tinamo. Hindi na nagkanda umayaw ang emergency room. 4 na agad sa mga ito ang biktima ng mga paputok na mas malakas kaysa sa Piccolo. Pero ayon sa pamunuan ng JRMMC, meron pa rin daw dapat ipagpasalamat. Sa tingin ko, natuto na rin yung mga tao, although talaga hindi natin maiwasan na meron talaga nagpapaputok pa rin. Pero sa bilang ng pasyente ngayon, mukhang mas kokonti kumpara last year. Pag umaga, mas marami kasi yung mga galing from provinces, dinadala sa Manila. Halos magkaroon na ng komosyon dito sa loob ng emergency room ng JRMMC sa dami ng mga sabay-sabay na kailangan lapatan ng lunas. At ang mas nakakalungkot pa rin nito, bukod dun sa mga naputukan, ay yung dami ng mga biktima na wala namang kinalaman sa pagpapaputok. Naghahalo-halo na sa ER ang mga nahimatay, inatake sa puso, pati na rin ilang biktima ng road accident at maging pangangagat ng aso. Hindi rin lang iilang mga biktima ng pananaksak ang dinala sa JRMMC. Ang lalaking ito halos mawala na ng ulirat nang makarating sa ospital. May ilang nakaposas ng dalhin sa lugar, mga sospek sa reklamong pag-aamok at pananakit. Habang sunod-sunod ding nagdatingan ang mga biktima ng pambubugbog. Ang kinamasambi ako binugbog. Nino? Ay, taga-recto eh. Pinalo ko ng baril, kaliwete may ari. Kinanan ako, 157. Dito ito sa ulo. Sa huli, walang nagawa ang mga tauhan ng ospital kundi ipagpaliban ng selebrasyon, tumugon sa tawag ng tungkulin at umasa minsan pa na sa susunod na taon, seseryosohin na ang mga babala. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Naging abala rin ang mga doktor sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center sa Tondo, Maynila nitong magdamag. Nakatutok si Tricia Safra. Sa gitna ng maingay at masayang pagsalubong sa 2011, sunod-sunod ang mga nadisgrasya at sinugod sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center sa Tondo, Maynila. Ilang minuto pagkapalit ng taon, dinala sa ospital si John Ray Das. Nasira ang ilong ni John Ray nang masabugan umano ng ipinagbabawal na Goodbye Philippines habang pinanonood ang mga nagpapaputok. Maawa naman kayo sa mga naputukan. Tumigil na kayong paputok yun. Diyos ko, nagkakawa naman ang anak ko. 10 iba pang mga kasama niyang miron lang sa pagpapaputok ang nasugatan sa insidente. Ang 10 taong gulang na si Louie Mercadal, hindi nagpaputok sa takot na masugatan. Pero kahit umiwas, nangyari pa rin ang kinatatakutan niya nang makatapak ng nakasinding Piccolo. Huwag na lang po sila magpapaputok. Kasi po nakakasakit. Meron ding mga nabiktima ng sariling kapangahasan at katigasan ng ulo. Malubhang nasugatan ang mata ni Ronaldo Dacanay nang sumabog bigla ang sinindihang plapla. Hiwa naman ang hintuturo at hinlalaki ni Edwin Dunayag nang maputukan ng Piccolo. Mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, 35 biktima na paputok ang dinala sa Gat Andres. 11 ang nadisgrasya ng Goodbye Philippines, 5 sa Piccolo at 3 sa Plapla. 2 biktima ng pamamaril at 1 biktima ng ligaw na bala din ang dinala roon. Mas kaunti at hindi gaano malubha ang kaso ng mga pasyenteng naputukan ngayong pagtatapos ng 2010 ayon sa pamunuan ng Gat Andres. Bagamat umaasang bababa pa ang mga kasong ganito sa susunod na bagong taon, mahigpit pa rin daw nilang paghahandaan at papaalalahanan ng publiko tuwing sasapit ang panahong ito. Tricia Zafra, Nakatutok, 24 Oras. Kaliwat ka ng sunog naman ang naitala sa iba't ibang lugar sa Metro Manila sa unang araw ng 2011. Yan ang tinutukan ni Mark Zambrano. Nagmistulang malaking ulingan ng ilang bahay sa Road 10 sa Navotas nang lamunin ng apoy ang halos 50 residential areas dito. Teorya ng mga otoridad, isang napabayaang kalan ang pinagmulan ng sunog. Sinasabi nga natin na di balidaanan tayo ng bagyo, wag lang sunog. Kaya hinihingin natin sa mga kababayan natin na doble ingat. Sa Parañaque, 14 million pesos na halaga ng pantalon, t-shirt at sportswear ang nilamon ng apoy sa sunog sa isang pabrika at warehouse. Wala namang naiulat na nasawi sa sunog na tumagal ng halos 4 na oras. Faulty electrical wiring naman ang tinitingnang dahilan ng sunog sa isang apartment compound sa Mandaluyong kaninang umaga na umabot sa 3rd alarm. Nagmula ang sunog sa kisame. Sa taas, kasi nung pumunta ako dyan,
ang sunog talaga sa taas. Wala sa baba. May sunog ding sumiklab sa dalawang palapag na gusali sa Sampaloc, Manila na nagsimula sa atik. Patuloy pang iniimbestigahan ng tunay na sanhi ng sunog. Dakong alas 10 ng umaga naman nang matupok ang isang kwarto ng gusaling ito sa Philippine Normal University sa Maynila. Posibleng electrical overload daw ang sanhi. Meron kando na may live yung current, kuryente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mahigit 20 ang naitala mula alas 8 ng umaga ng December 31 hanggang alas 8 kaninang umaga. Mas mababa ito ng 68% kumpara sa parehong period noong isang taon. 12 o 48% dito ang tinatawag na structural fires o sunog sa mga bahay, building at mga pabrika. 6 na sunog ang naitala sa Manila, 4 sa Quezon City, 2 sa Malabon, Las Piñas, Muntinlupa at Pasig. At tig-isang insidente naman sa Valenzuela, Caloocan, Makati, Parañaque, Taguig at Marikina. Patuloy naman pinapaalala ng mga otoridad na maging mapagmasid tayo sa ating kapaligiran. Payo nila, huwag iwanang nakasaksak ang electrical appliances, isaayos ang mga wiring sa bahay, at huwag mag-iwan ng kandila at kalan na nakasindi para iwas sakuna. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang rider ng motorsiklong patay matapos umanong mabangga at makaladkad ng isang SUV sa Guadalupe Bridge sa EDSA, Makati. Si Ian Cruz sa Alerto 24. Nakaandusay at wala ng buhay sa Guadalupe Bridge sa northbound ng EDSA Makati ang motorcycle rider na ito hinanglat na ng GMA News alas 5:45 ng umaga kanina nang mabangga at makaladkad nang may 50 metro ang biktima ng nakabanggang SUV na minamaneho ni Rafael C. Sa pamamagitan ng lisensya sa pagmamaneho, kinilala ang biktima na si Jesus de la Cruz ng Bagumbong, Caloocan. Tumangging magpa-interview ang driver ng SUV. Pero sinabi niya sa Makati Traffic Enforcement Unit nasa inner lane daw siya habang nasa outer lane daw ang motorsiklo bago nangyari aksidente. So pagdating nga doon sa puno ng tulay, isa nag-swerve sa kaliwa. Sino? Yung motorcyclist. Kaya naging dahilan ng aksidente. Aminado naman daw si C na nakainom siya at may kabilisan ang kanyang pagmamaneho. According sa kanya, mga nasa 60 to 80 lang daw takbo niya. Mabilis yun. So, medyo may kabilisan na konti. Patuloy ang pagsiyasat ng otoridad sa aksidente. Sasampahan daw si C ng kakulang kaso. Ian Cruz sa Alerto, 24. Dead on arrival ang isang lalaki matapos bumangga ang kanyang minamanehong tricycle sa isang SUV rin sa EDSA, Cubao. 6 na iba pang sugatan. Si Salima Refran na Alerto 24. Sa trahedya nagsimula ang taong 2011 para sa pamilya Nilio. Patay ang kaanak nilang si Basil Lawrence nang makabanggaan ng minamaneho niyang tricycle ang isang SUV sa EDSA, Cubao umaga ng Sabado. Alas 5:30 nang bawian ang buhay ang biktima sa East Avenue Medical Center dahil sa tindi ng tinamong sugat. Ang kanyang mga sakay na 2 kaibigang menor de edad nananatiling kritikal ang kondisyon. Kwento ng ina ng sakay ni Basil, nag-iangkas lamang ang kanyang anak na si Senki kay Basil nang hinatid ito sa terminal ang nanay na tutungo sa Manawag. Pauwi na nga sila. Siyempre, dadaan sila doon. Naginatid nga nila yung nanay yata ng driver. All of them are serious condition, but the most critical would be this patient, no? Basically, wala na po siya. Kitang-kita sa cellphone video na ito ang tindi ng aksidente kanina. Ang isa sa mga biktima nakahandusay pa sa kalsada, habang ang sidecar nahiwalay na sa motor. Ang nakabanggang SUV nakatagilid na. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng 2 sasakyan nang biglang lumipat ang lane ng tricycle. Itong motor nandito kanina. Ngayon, bigla siyang gumawi dito. Nung paggawi rito, yung tuli nung sasakyan, ma'am, hindi na nakontrol. Inabot yung puweta. Nagpreno siya, pero ang haba na nung pinireno niya, ma'am, inabot pa rin. Bahagyang nasugatan ng mga sakay ng SUV na minaneho ni Annalyn Lee. Kasama niya ang kanyang 2 kapatid at pinsan. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang tunay na nangyari sa aksidente, pero obserbasyon nila, konting ingat sa pagmamaneho, lalo na pong panahon na to. Pagkatapos, pang tricycle talagang hindi dapat nasa EDSA. Bawal talaga sila. Salima Refran, Naka-Alerto, 24. Pinatunayan naman ng mga residente ng 3 barangay sa Makati na pwedeng salubungin ang bagong taon nang walang paputok at polusyon. Ipinagbawal doon ang pagpapaputok dahil sa gas leak. Nakatutok si June Veneracion.
Dahil bawal ang paputok at pailaw, turotot at iba't ibang klase ng paingay ang bumida sa magsulubong ng bagong taon sa 3 barangay sa Makati City. Sa Barangay Bangkal, na direktang naapektuhan ng tumagas sa petrolyo mula sa butas na pipeline ng First Philippine Industrial Corporation. Idinaan na lang sa mini-concert at parapol ang pagsalubong sa 2011. At habang nagpuputukan sa mga kalapit na barangay, ang mga taga-Bangkal nakipanood na lang ng fireworks display. Kanya-kanya din sila naiskali sa pag-iingay sa pagsalubong sa bagong taon. Ang isa namang ito, sa lumang lata ay binuhos ang katiyan ng daliri sa pagpapaputok. Sa gilid ng West Tower Condominium kung saan may nakukolekta pa rin yung mga produktong petrolyo, videoke ang pinagkaabalahan ng mga residente. Ito lang ang nagbigay buhay sa paligid ng West Tower sa magpapalit ng bagong taon. Pero kung may natutuwa, ito raw ang mga alagang aso ng pamilyang ito na sa unang pagkakataon ay nakalabas ng bakuran para salubungin ng bagong taon ngayong walang naglalakasang paputok sa kanilang lugar. Mas okay sa amin yung ganito, tahimik lang. Rotot lang kasi okay na sa amin. Really? Paputok, grabe paputok ito. Talagang puro paputok lang dito. Tsaka makakaya talaga. For so long a time ngayon lang nakalabas sa mga aso sa bagong taon. Ngayon lang ho. Hindi sila natatakot ngayon. Talaga? Mukhang nag-enjoy sila. Enjoy na kasi sila. Taon na taon eh. Halos walang pinagiba sa dalawang barangay ng Pio del Pilar at Magallanes. Wala man ang kanilang nakasanayang paingay, mabuti na rin daw ito para ligtas ang lahat. Walang sugatan at kumpleto ang mga daliri ngayong 2011. Sa 3 barangay nito ng Makati, makikitang pwede naman palang salubungin ng bagong taon na walang paputok, walang polusyon, at iwas disgrasya. Ito lang marahil ang nag-iisang benepisyo ng sakit sa ulong dala ng fuel leak sa kanilang lugar. June Federasyon, Nakatuto, 24 oras. Ang mga residente naman ng isang barangay sa Tondo, Maynila, nag-costume party at street dancing sa pagsalubong sa 2011. Nakatutok si Syria Naguho. Ilan lang yan sa mga nakakatuwang costume ng mga taga-barangay 82 Zone 7 sa Tondo, Manila kagabi. Bahagi yan ng halos 10 taon ng tradisyon ng costume at street dancing sa lugar tuwing bagong taon. Walang premyo ang makakasali sa street party. Pero, nadayo kami na ibang lugar dito. Para dito sila mag-perform at makover ninyo. Talagang nagpa-participate lang sila para sumaya lang. Ang Kwak-Kwang Boys, sinampulan ng GMA News. Mga quick mga tay. Sino nag-isip ng koreo nyo, sir? Kami rin, kami. Oo, kami lang. Hindi naman nagpatalo ang tribo ni Nene Ching. Siyempre, hindi kumpleto ang bagong taon kung walang putukan. Kaya pagsapit ng alas 12 ng gabi, meron din namang mga ilan nila na nagpukpok na lang ng mga kaldero at mga pinggan kaysa magpaputok. Sa gitna ng kasayahan, nagka-tensyon sa isang eskinita sa Dandan Street na magkasaksakan umano ang dalawang magkainuman. Buti na lang daw at naawat ang iba pang makikigulo at nadala agad sa ospital ng saksak. Sa kabila nito, hindi na bago ang mood ng mga residente na talaga namang tuwang-tuwa sa pagpasok ng bagong taon. Sierra Nago, Nakatutok, 24 oras. Susunod, silipin ang mga cute na New Year babies. 2010 to 2011, the GMA New Year Countdown, binagsan ang libo-libo. Isa sa mga tinaguriang hottest male solo artists of 2010, Pinoy. Tutok na dito sa 24 oras. Ilang sanggolang ipinanganak sa Dr. Josefa Bella Memorial Hospital kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. Kaya tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang lalo pat pinaniniwala ang swerte raw ang mga New Year baby. Nakatutok si Julius Segovia. Eksakto nang magpalit ang taon.
Sabay-sabay na ipinanganak ang 4 na sanggol sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. May kakambalang isa sa 4 na sanggol, pero iniluwal siya 10 minuto bago mag-alas 12 ng hating gabi, kaya di siya kabilang sa New Year babies. 10 minutes ang gap nung twin B around 12 o'clock. So kambal sila pero magkaiba sila ng birth? Yeah, magkaiba yung birthday nila. Pawang normal delivery ang 4 na sanggol na pare-pareho naman daw malulusog ayon sa doktor. Yun nga lang, may cleft lip o bingot ang isa sa 4 na New Year babies. Si Lance Prince, ang sanggol ni Princess Valerio. Masaya po ako dahil bagong taon ko siya naisilang. Pero ako pong yung baby ko. Hanggat maliit pa yung baby ko. Parang hindi po nahirapan yung baby ko. Nangihinayang naman si Jocelyn Grueso dahil hindi raw napabilang ang anak niya sa New Year babies. Iniluwal ni Jocelyn ang baby girl niya 30 minuto bago magpalit ang taon. Masaya rin naman po kahit ano naman binigay sa amin. Okay lang po. Mula naman Cavite, bumiyahi pa si Ricky Trevino sa Maynila para ipatingin ang asawa niyang 7 buwang buntis. Humihilab na raw kasi ang tiyan nito. Pero sabi ni Doc, di naman daw pwedeng pilitin ang panganak kung di pa talaga kabuwanan. Pwera na lang daw kung cesarean o CS delivery na pwedeng itakda ang petsa. Gusto nila mga anak this New Year because 1111, di ba? Yun. Yeah. So parang pilitin mo sakali. Swerte kasi number 1. Matapos magpaanak, sama-sama namang nagsalo-salo ang mga hospital staff sa inihandang medyanoche sa loob ng ospital. Julio Segovia, GMA News. Ilang sanggol din ang ipinanganak sa iba pang bahagi ng bansa sa pagpapalit ng taon. Sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City, isang baby girl ang buwan naman ng New Year baby. Pinangalanan siyang Jody. Mahigit 20 naman po ang New Year baby sa Coronadal, South Cotabato. Pero may ilan ding hindi na umabot sa pagpapalit ng taon. Sa Ilagan, Isabela naman, isang ginang ang inabutan ng panganganak sa loob ng van ilang minuto bago ang New Year. Malusog naman po ang baby boy. Kung ang ibang pasaway sa ospital nagbagong taon, ang ilan naman nating kapuso sa mas ligtas na paraan piniling salubungin ng 2011. Tulad na lamang ng pamamasyal sa Rizal Park sa Maynila. Yan ang tinutukan ni Julio Segovia. Imbes na sa kani-kanilang mga bahay, sa mga pasyalan gaya ng Luneta, mas pinili ng ilan nating kababayan na salubungin ang bagong taon. Atraksyon kasi rito ang dancing fountain na nagpapalit-palit pa ng kulay. Karamihan nga sa mga kababayan natin, naglatag pa ng mga pangsapin para makahiga ng husto sa damuhan at nang may malagyan ng pagkain pang medyanoche. Bukod sa masaya, iwas disgrasya pa raw sila sa Luneta Park. Mas maganda rito lang walang miserableng gulo. Masaya lahat, puro pamilya. Mas maganda rito dahil maganda pa yung tanawin. Palagi nyo, mas safe po tayo. Mas safe mo tayo, safe talaga. Si Emeline Lovitos nga, sinama pa ang 1 buwang gulang niyang sanggol. Nakagawian na raw kasi nilang mag-anak na sa Luneta magdiwang ng bagong taon. Kahit mahamugan konti, okay lang basta masaya kami dito mapamilya. Makabuluhan naman para sa 1 taon ng mag-asawang sina Rodel at Freya ang Luneta Park. Dito raw kasi sila nagkakilala at nagligawan. Ngayong dumaraan sa pagsubok ang kanilang pagsasama, muli raw nilang binalikan ang parke. Sana magkaayos uli yung pagsasama namin. Kasi medyo may hindi kami pagkakaunawan sa pagsasama namin ngayon. Mahigpit naman ang seguridad na ipinatupad ng pulisya, lalo pat inumaga na ang mga kababayan natin sa Luneta. Tiba-tiba naman ang mga nagtitinda sa lugar dahil sa kapal ng mga taong namasyal. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Libo-libo ang dumagsa sa Mall of Asia para sa 2010 to 2011 The GMA New Year Countdown. At talaga namang enjoy ang lahat dahil sa dami ng artistang nakasaya. Yan ang report ni Mika Papa. Mahigit 100,000 ang nakisaya sa 2010 to 2011 The GMA New Year Countdown sa SM Mall of Asia. Pagpatak ng hating gabi, nagkaroon ng engranding fireworks display na tumagal ng halos 10 minuto. Sa
Sabay namang nagpakitang gilas ang The Great American Circus. Tampok sa taunang selebrasyon ang performances mula sa ating favorite Kapuso stars, tulad ni na Francesca Farr, Mark Heras at Aljura Brenica. Kaya naman hindi pa nagsimula ang programa, dagsana ang umaasang makasulyap sa kanilang mga idol. Ang pamilyang ito, hindi lang sinama ang buong angkan, kundi pati na rin ang handang pang-medianoche. Ano pang dala nyo? Spaghetti po tsaka fruit salad. Ang magkapatid na Diona, ipinagpalit ang karaniway tahimik na bagong taon sa bahay para makipagdiwang kasama ang libo-libo nating kababayan. Mas maganda daw dito ang magiging palabas, like yung mga fireworks. Proud Kapuso naman ang mga teacher na ito mula Zamboanga. Gusto naming masaksihan paano mag-New Year dito sa Manila since nandito naman kami para magbakasyon. So pumunta na kami dito. Masaya ng selebrasyon, lahat ng ating Kapuso, pinati ang 2011 ng nakangiti. Micaela Papa, Nakatutok, 24 Oras. Ano-ano naman kaya mga pagkain pumatok sa panlasang Pinoy sa nakaraang 2010? Yan po ang tinanong namin sa aming Twitter kahapon. Narito po ang top 10 sa 2010 batay sa boto ng ating mga U-Scooper. Pang-10 ang chicken inasal. Tayo naman sa ika-8 at ika-9 na pwesto ang fried ice cream at sinigang. Marami naman po ang nagtay sa ika-4 hanggang ika-7 pwesto. Yan po ay ang fried noodles, frozen o flavored taho, ice cream at adobo. Pumangatlo naman ang pasta, pangalawa po ang frozen yogurt at ang pinakapatok daw, ang ice scramble. Para kay Cum Laude, paborito raw niya ang street food na scramble na ngayon nabibili na rin sa mga mall. At para naman kay Janong Jennifer, mas pipiliin daw niya ang frozen yogurt sa halip na ice cream dahil mas healthy raw ito. Tali lang po sa botohan ng top 10 sa 2010 para naman sa pinakapatok na OPM bands. Mag-reply lang sa twitter.com/GMA News gamit ang hashtag na top 10 sa 2010. Susunod! Milyong-milyong tao dumagsa sa Rizal Park ngayong araw para mamasyal. Family bonding din sa Malabon Zoo naman. Ang pagsalubong sa bagong taon mula sa iba't ibang sulok ng mundo. At January 1, 2011 o 1111, maswerte nga ba? Tutukan dito sa 24 Oras. Magiging matibay daw ang samahan ng pamilya kung magkakasamang sasalubungin ang bagong taon. Kaya naman po ang ilan sa ating mga kababayan nag-bonding sa unang araw ng 2011, tulad na lang naman nagpunta ngayon sa Rizal Park. Nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie? Yes, Pia, punong-puno nga ang bawat pasyalan sa Metro Manila. Kahit saan ka magpunta, nag-uumapaw ang mga tao. Sa Quezon Memorial Circle, tanghali pa lang marami ng mga nagpipiknik. Ang Rizal Park Children's Playground sa Maynila, tila box office hit sa haba ng pila sa entrada pa lang. Pagpasok sa loob, halos di na makita ang palaruan sa dami ng batang naglalaro. Hindi tuloy maiwasan ng mga batang nawawala. Isang bata nga ang inabot namin na walang tigil sa kakaiyak na ipinanawagan ng guard. Ilang minuto lang ang lumipas, isang batang lalaki naman ang nawalay sa kanyang mga magulang. Pero swerte naman na agad narinig ng ina nito ang panawagan sa mikropono. Maraming pamilyang piniling sa park mamasyal para ibaraw ang banding ng pamilya ngayong taon. Bitbit ng mga ito ang natirang handa ng medianoche para raw hindi masayang. Masaya ang mga bata, kaya kaming matatanda, masaya na rin. Kasi sa Manila, so taon-taon na kami nagpupunta doon. Kaya naisip namin na dito na lang, tsaka mas mura. Pagulo sa bahay namin dito masaya, marami. Lahat, ang daming tao. Ang mga namamasyal naman sa Quirino Grandstand, truck-truck yung dumating. Bukod kasi sa kanilang mga kaanak, maging ang kanilang kapitbahay kasama nila. Pero pinakapatok ang pagsasaranggola. Nagmistulang may kite festival nga sa harap ng Quirino Grandstand sa dami ng mga nagpapalitan ng saranggola.
Hanggang sa mga oras na ito, Pia, nga patuloy pa ang dagsa ng mga tao sa mga pasyalan dito sa Maynila para mag-enjoy at mag-bonding. Ayon nga sa pamunuan ng Rizal Park, pumapalo na sa 4 na milyon hanggang 5 milyon ng taong pumupunta dito sa Rizal Park. Kaya naman bahagya na nga bumabagalan daloy ng trapiko sa Rojas Boulevard, Maria Orosa at TM Calaw. Yan po ay ang mga kalsada sa palibot ng Rizal Park. Yan po ay dahil sa mga tumatawid at nagpapark ng kanilang mga sasakyan papunta rito. Mula dito sa lungsod ng Maynila, bumabati kami ng Happy New Year sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos, at Happy New Year din. Dahil po hindi pa tapos ang holiday season, tuloy-tuloy pa rin ang family bonding ngayong bagong taon. At isa sa mga patok na pasyalan, ang Malabon Zoo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Magkakasama si Noy, Erap, Cory at Gloria sa Malabon Zoo and Aquarium ngayong bagong taon. Sila ang mga alagang tigre sa zoo. Buti na lang din at naging mahimbing ang tulog ng mga hayop kagabi dahil hindi naman gaano umabot sa loob ng zoo ang ingay ng putukan sa pagsalubong sa bagong taon. Game na game pa nga ang mga hayop. Yan po si Ty. Ang buhayang si Shaquille, malasyak o nilang dating sa taas ng kanyang talon at laging shoot ang karnet sa kanyang bibig. Feeling beauty queen naman ang orangutan na si Marimar nang ipinaparada. Sa sobrang lambing, pati mga bisita niyayakap niya. Pero kaagaw niya sa corona si Cheesecake na isang python. At ang baby at kinagigiliwan ng lahat, si Junisha na isang bagong panganak na tigre. Ano natutunan mo dito sa zoo? Pakainin ang mga hayop. Masaya po. Oo. Bakit? Anong pinakamasayang part ng pagbisita mo sa zoo? Anong animal? Snake. Bukod sa pagiging isang pasyalan ng mga lugar kagaya nitong zoo, ay isang lugar kung saan maaaring matuto ang mga kabataan ng tamang pagpapahalaga sa mga hayop at sa kalikasan. Para may relation niya kung paano alagaan ng mga hayop. Paano mahalin na pares din ng parang tao. Medyo malayo-layo lang para hindi sila makagat. Mapanganib ba ng mga hayop na ito pagsisiguro ng namamahala? Ligtas daw rito ang mga bata dahil na-train ang mga ito. Kakaunti na lang daw ang mga ganitong uri ng hayop. Kaya mahalagang maturuan ng kabataan kung paano mapapangalagaan ang lahi ng mga ito. Unang pinapatay ng global warming are the innocent and helpless animals in the wild. So when we have all of these shows inside the Malabon Zoo, we are able to inspire the children to reduce, reuse, recycle. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kumpara noong isang taon, mas mataas daw ang bilang na manaputokang isinugod sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Nakatutok doon live si Victoria Tula. Victoria? Pia, dahil nga mas mataas ang bilang ng mga naputokan na isinugod dito sa East Avenue Medical Center, nakikiusap ang mga doktor na huwag na magpaputok at huwag na rin paglaruan pa ang mga naiwang basyo at pulbura ng paputok. Bago magpalit ang taon, nakapagsaya pa ang mga doktor at iba pang medical personnel dito. 3, 2, 1! Pero dahil naka-duty, agad naputol ang kasiyahan dahil sunod-sunod na ang dating ng mga naputukan. Merong mga batang nadamay lang sa pagpapaputok ng mga nakatatanda. May nagkwitis tapos paano nangyari? Gumanon. Tapos pumutok sa amin yung kwitis. Si Carlos nadamay lang din. Napadaan kami sa may tawag nito, yung may nagpaputok na sinturon ni Odas. Tumama sa akin yung tumalsik. Si Shirley, biktima ng ligaw na bala. Nakaupo na nga kami kasi kakain na nga kami. May narinig namin ang lakas ng putok. Hindi ko nga alam kasi siyempre paputukan sa labas. Na na lang nila, nakita na lang nila na may dugo yung ko. Tapos pag ganun ko, dyan yung bala dyan. Bakas naman sa mukha ng 9 na taong gulang na si John ang pagsisisi. Hinipon ko po ang pulbura, tapos sinindihan ko po. Tapos? Tapos dumikit sa kamay ko. Ilan lamang sila sa 58 biktima ng paputok na isinugod sa East Avenue Medical Center nitong Disyembre. Mayroon ding 7 biktima ng ligaw na bala. Kumpara noon, mas mataas ang bilang ng mga isinugod sa EAMC ngayon. Itigil na sana yung pagpapaputok. Anyway, na-enjoy na nila yung kagabi. Kung mayroon mang sobra sa kanilang mga paputok, pwede na nilang i-discard. New Year's resolution naman ng mga nabiktima. Uulit ka pa ba, kuya? Hindi na po. Bakit? Sakit po eh. Pia, sa mga oras na ito ay nadagdagan pa ng 8 ang mga isinugod na biktima ng paputok dito sa East Avenue Medical Center. Happy New Year, Pia.
Maraming salamat, Victoria Tulad. Happy New Year. Tunghayan po natin ngayon ang pagsalubong sa bagong taon sa iba pang bahagi ng bansa. Nakatutok si Mark Zambrano. Naging maingay at masaya ang pagsalubong sa bagong taon sa Batangas. Dinayo ng mga Batanggenyo ang isang mall sa Lipa para panoorin ang magarbong fireworks display. Pero may ilang pasaway pa rin at nagpaputok ng mga pinagbabawal na pikulo at plapla. Sa tala ng Batangas Provincial Police, mahigit 30 ang bilang ng mga taong naputukan at 2 naman ang tinamaan ng ligaw na bala sa lalawigan. Sa Bulacan, 85 ang biktima ng paputok. Karamihan sa mga biktimang isinugod sa ospital, nakainom. Sa Isabela naman, 18 ang inisyal na naiulat na biktima ng paputok. Pinakagrabe rito, lalaking hindi agad nabitawan ang pinaputok ng whistle bomb. Halos na pinsala ang kanyang 3 daliri sa kamay. Bagamat hindi humawak ng paputok, nadisgrasya pa rin ang lalaking ito sa Coronadal, South Cotabato. Matapos aksidenteng tamaan ng kwitis ang kanyang kanang mata. Hindi naman napuruhan si Jerry Nolasco. Laking pasasalamat ng mga doktor sa South Cotabato Provincial Hospital na si Nolasco lang ang kaisa-isang biktima ng paputok na isinugod sa kanila sa pagpapalit ng taon. Isang silid-aralan naman sa Lawag, Ilocos Norte ang nasunog ilang minuto bago mag-2011. Ayon sa mga otoridad, isang kwitis na tumama sa loob ng isang kwarto ng paaralan ang sanhi ng sunog. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Matapos sa mga kasiyahan sa pagsalubong sa bagong taon, tambak na basura naman ang problema sa mga kalsada. Nakatutok si Micaela Papa. Nagningning ang kalangitan kagabi dahil sa makukulay na fireworks bilang pagsalubong sa bagong taon. Pero matapos ang kasiyahan, zero visibility sa mga kalsada at tambak ang bulto-bultong basura mula sa mga fireworks at paputok. Ang Quezon Memorial Monument sa Elliptical Road natakpan na ng usok mula sa mga paputok. Sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue, hindi lang balat ng paputok ang nagkalat, kundi pati na rin ang bakas ng medianoche. Sa cleaning operations ng Police Maynila sa Recto kaninang umaga, gumamit pa ng fire truck upang matanggal ang masangsang na amoy. Yung mga ibang vendors kasi, dahil dyan na naka-stay, ang ginagawa nila, kapag umiihi, nilalagay na lang sa supot o kaya sa bote, tapos dyan na rin binubuho sa kalsada. Sabi ng Metropolitan Manila Development Authority, hindi masama ang magdiwang. Siguraduhin lang na malilinis ang kalsada kinabukasan. Kaya balak ng ahensyang isang guni sa susunod na Metro Manila Mayor's Council, magkaroon na lang ng designated area sa Metro Manila kung saan pwede magpaputok. Pwede namin ma-manage yung any externalities like pollution, kalat. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Abangan! January 1, 2011 o 1111, maswerte raw? Tutukan dito sa 24 oras. Mga kapuso, napansin nyo ba na pare-parehong 1 ang petsa ngayong araw? 1111. Sabi ng iba, swerte raw ang petsa ngayon. Nakatutok si Lia Manyala. Ngayong January 1, 2011, napili ng mommy at daddy ni baby Akio na siya'y pabinyagan. Bukod sa ngayon lang daw sila nagkapera, sabi rin daw ng isa sa mga ninang, maswerte ang araw na ito. Maswerte siguro. Ganon, yung dala ng New Year sa kanila. Maswerte nga ba ang January 1, 2011 o 1111? Aba sabi ng feng shui expert, oo. Itong araw to, lahat na activities magaganda. Pakasal, magpabinyitag, mag-open ng business. Dragon sign daw kasi ang dominant sign ngayong araw na ito, kaya kahit anong balak mong gawin ngayon, papala rin ka. Kung balak mo naman magpakasal sa November 11, 2011 o 11-11-11, maswerte rin ito. Magandang araw din ang 11-11-11 para makipagbati sa inyong mga kaaway. Ang 11-11-11 daw kasi ay simbolo ng peace at reconciliation. Pero todo man ang swerte sa araw na ito, may kailangan ka raw gawin. Isang way para makuha mo itong blessing na sinasabi ko, to go to church, hear mass, and say thank you.
Maswerteng buwan naman daw para magbukas ng negosyo ngayong taon ang March, April at June. Mas maganda rin daw magpakasal sa May at June. Kung babiyahe, magandang itapat daw ito sa May, September o October. At ngayong taon, asahan na raw na mas maraming mabubuntis. Karamihan daw dyan, hindi planado. At ang maswerteng mga buwan ng panganganak ngayong taon ay ang unang 6 na buwan ng 2011. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. At yan po mabalik ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at Happy New Year po mga kapuso. Isang mapayapa at manigong bagong taon po sa ating lahat. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si PR Kanghel. Ako po si Giga Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.